birthday ngayon ni Aimee, kaya lang, sumausaw na naman itong si Aimee. Sumausaw na naman. Ngayon, kung ano-anong pinagsasabi. Ayan, binara tuloy siya ni Ping Lacson. Ang sabi ni Ping Lacson, birthday ngayon ni Aimee, ayaw ko na siyang patulan. Kaya lang, ang mga pinagsasabi niya, panay guni-guni. Ito namang si Lacson, hindi niya raw papatulan pero sinabihan na guni-guni yung mga pinagsasabi ni Aimee. Ha? Hindi niya raw papatulan dahil birthday. Ha? Hindi niya raw papatulan dahil birthday ni Aimee. Pero binara niya. Ang sabi niya, guni-guni ang mga pinagsasabi ni Aimee. Ha? Ano ba kasi ang mga sinabi ni Aimee? Ito kasi ang sabi ni Aimee. Ayan, ipakita ko. Ayan. Ito yung ang unang komentaryo ni Aimee tungkol kay Gutesa. Ay di ba magkakaroon ng hearing ang Blue Ribbon sa November 14? Ngayon, ang sabi ni Aimee Marcos, yung mga testigo daw na a-appear sa pagdinig ng Blue Ribbon, lalo na si Gutesa, magbabaliktad daw. Magre-recant. Babawiin daw yung mga sinabi kasi tinakot. Tinakot daw yung pamilya. Pre-nature daw si Gutesa. Kaya a-appear daw si Gutesa sa November 14, sa Friday, pero yung mga sinabi daw nito noong nakaraang September 25, babawiin na daw. Sabi ni Aimee Marcos. Ito, Senator Aimee Marcos claims witnesses including Orly Gutesa, mga kabunyog, will recant during the Senate Blue Ribbon Committee probe on Friday. Yan yung sinasabi ni Kumbaga, ang pinapalabas ni Aimee Marcos, yung mga sinabi ni Gutesa noong September 25 kung saan dinidiin ni Gutesa si Romualdez, wala na daw yun. Kasi tinakot daw si Romualdez. Ito kasing si Aimee Marcos, ang pinapalabas nito, si Gutesa ay babaliktad na raw. Babawiin na raw yung mga sinabi noong nag-appear ito sa Senado. Ay di ba ang sinabi ni Gutesa na nag-deliver sila, security siya sa pag-deliver ng pera, mali-malitang pera sa pag-deliver sa bahay ni Martin Romualdez. Ay ngayon, ang sinasabi ni Aimee, sa pagdinig sa Friday, wala na daw. Yung mga sinabi daw na yan ni Gutesa, wala na yan. Magre-recant na siya, babawiin na. Pero ang sinasabi ni Aimee, ang dahilan bakit magre-recant, tinakot. Tinakot daw yung pamilya na gagawa ng masama yung pamilya. Kaya wala nang nagawa si Gutesa, babaliktad na daw sa Friday. Yun ang sabi ni Aimee. Ang isa pang sinabi ni Aimee, mga kabunyog, yan, Marcos also claims former Speaker Martin Romualdez was supposed to be the VIP witness but backed off and will skip the hearing. Ang sinasabi pa ni Aimee Marcos, di ba may sinasabi si Lacson na mayroon siyang VIP witness sa November 14. At itong VIP witness daw na ito, very important witness, ay maraming nalalaman. Ang sinasabi ni Aimee, ang tinutukoy ni Lacson na very important witness ay si Romualdez. Kaya lang daw, nag-back off na. Nag-back out si Romualdez. Hindi na daw a-attend sa hearing sa Friday. Yan ang sabi ni Aimee. Kaya, dalawa ang mga binitiwang salita ni Aimee. Ang sinasabi ni Aimee, si Gutesa ay babaliktad na sa Friday dahil tinakot daw. Pangalawa, si Martin Romualdez daw ang sinasabi ni Lacson na very important witness. Kaya lang, hindi na daw a-attend sa Friday. Ngayon, ang sabi ni Lacson diyan sa mga sinabi na yan ni Aimee, ito na nga. Sabi ni Aimee, ay ni Lacson, dahil birthday ni Senator Aimee today, hindi ko siya papatulan.
kahit guni-guni ang sinasabi niya. O, yan. Yan yung sinabi ni Lacson. Ano, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ang sabi ni Lacson, ano, mga kabunyog, dahil birthday daw ni Amy, hindi niya raw ito papatulan. Kaya lang, matindi rin yung sinabi ni Lacson. Sabi ni Lacson, guni-guni lang ni Amy. Ha? Ang dami kasing sinasabi ni Amy. O, tulad nito, ito pa, mayroon pang sinabi si Amy Marcos. Ayan. Romualdez, nagbago ang isip, di nadadalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon. Sabi ni Amy, nagbago ata ang isip, nahiya din sa sarili. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness siya. Siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yon? Iluluko na tayo ng lubos-lubusan. Sa totoo lang, galit na galit si Amy sa kanyang pinsan na si Romualdez. Tayo, wala naman tayong alam sa away nila. Bahala sila. Kaya lang, kung talagang totoong galit siya kay Romualdez, at talagang naniniwala siya na si Romualdez ang mastermind, nila Saldico, ito ang dapat pangunahing managot. Pinsan niya yan eh. Marami siyang alam dyan. At kung gusto niya talagang idiin si Romualdez, ilabas niya na. Total galit na siya eh. Di ba? Oh. Total, palaban na naman, ano naman siya eh. Deklarado naman siyang mas ano na sa mga Duterte, di ba? Pati nga yung kapatid niyang si PBBM, hindi niya na pinapahalagahan eh. Mas pinapahalagahan niya na yung mga Duterte. Ay lalo pa si Martin Romualdez, talagang talagang galit siya kay Romualdez. Ang problema dito kay Amy, kung galit siya kay Romualdez at sa tingin niya ito talaga ang maraming ginawang kabulastugan, ito ang maraming ginawang katiwalian, ay di dapat alam niya yun, alam niya yun dahil pinsan niya eh. Pinsan siya eh, si Amy. O, alam niya. O di dapat siya na. Ilabas niya na yung mga alam niya kay Romualdez. O, yan yung ano eh. Kaya lang, ang mga statement kasi ni Amy, panay lang naman intriga eh. Wala namang ano. Alam nyo, yan ang problema dito kila Amy, kila Bato de la Rosa, kila Bongo, kila Marcoleta, kila Cayetano, kila Escudero, kila Villanueva. Yan ang problema sa mga yan. Galit sila kay Romualdez at sa tingin nila ito talaga ang pinaka-mastermind daw sa mga katiwalian, sa mga anomalya. Ba't hindi sila magtulong-tulong na? Halimbawa si Amy, ha? Natural. Napakaano niya. Napakarami niyang alam tungkol sa pinsan niya. Ha? Imposible na wala siyang alam sa pinsan niya. So kung gusto niyang ilaglag yung pinsan niya, dahil talagang galit siya dito, ilabas niya na yung alam niya. Ay, ang problema, wala namang linalabas si Amy, panay intriga lang naman. Tulad yan. Intriga na naman yung sinasabi ni Amy na si Romualdez daw pala ang sinasabi ni Lacson na very important witness. Kaya lang, gusto daw nito ilagay sa witness protection program. Si Romualdez. Marami daw itong sasabihin. Kaya lang, nag-back out daw eh. Hindi na daw a-attend sa hearing sa Friday. Ngayon, ang sinabi ni Lacson, ayaw niyang patulan si Amy kasi birthday nito. Pero, panay daw guni-guni ang mga sinasabi ni Amy. Guni-guni daw ang sinasabi ni Amy. Anyway, abangan na lang natin sa Friday. Totoo ba yung mga pinagsasabi na yan ni Amy? Kasi, ang hirap na ring paniwalaan yan si Amy Marcos eh. Kasi ang dami, ano na siya? Sobra na ang pagka-Duterte nito. Sobra na ang pagka-Duterte. Wala nang wala nang nagiging wala na sa rason. Itong si Amy Marcos. Kahit kapatid niya, inaaway na eh. Ngayon, okay, galit siya sa pinsan niya. Kasi yung pinsan niya daw na si Martin Romualdez ang masyadong corrupt. Ba't hindi niya ilabas yung mga alam niya tungkol kay Martin Romualdez? Di ba? Yan yung yan yung problema niya. Tapos ngayon, sasabihin niya, hindi na daw a-attend si Martin Romualdez at si Gutesa daw, babaliktad na. Pwede naman talaga kasing babaliktad
babawiin na ni Gutesa yung mga sinabi niya. Pero malamang, pwede naman na babawiin ni Gutesa yung mga sinabi niya dahil, una, hindi niya naman talaga alam yung mga pinagsasabi niya. Kinotes lang naman siya o tinuruan. Kaya lang, nung na-realize ni Gutesa na napahamak siya, napasubo siya, babawiin niya na lang kaysa sa lalo siyang mapasubo. Pwedeng ganun yun. Kaya lang, ang senaryo, ang naratibo na pinapalabas nila Amy, kung sakali man ngang magre-recant o magbabawi ng testimonya itong si Gutesa, ang papalabasin nila, tinakot ito. Tinakot. Oh. Siyempre, ang pinapalabas nila diyan kahit hindi nila pangalanan, nagmamaniubra para mag-recant o magbawi ng kanyang mga sinabi si Gutesa at tinatakot ang pamilya. Siyempre, iisipin ang sinasabi niya nila Amy, si Romualdez. Oh. Kasi si Romualdez yung dinidiin ni Gutesa eh. Kaya lang, sabi ni ni Lacson, guni-guni lang daw ni Amy. O abangan natin sa Friday. Magre-recant ba talaga si Gutesa? Actually, ang matindi nga dyan, kapag nagsalita si Gutesa sa Friday, halimbawa lang tapos ituro niya na ano lang siya, pinilit lang siya, napwersa lang siya nila Marcoleta at saka ni Defensor. Tinuruan lang siya kung anong mga sasabihin. Pwede yan. Pwedeng magsabi ng ganyan si Gutesa sa Friday. Kaya lang, pagka ganun ang ginawa ni Gutesa, papalabasin nila na tinakot si Gutesa. O, yun naman yun yung sinasabi ni Amy. O, anyway, mga kabunyog, mga kababayan, abangan natin sa Friday kung anong mangyayari. Basta ang sabi ni Ping Lacson, hindi totoo yung mga sinasabi ni Amy. Guni-guni lang daw yan ni Amy. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.